Pinandigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Si BBM po ay nagsabi na hindi na raw po niya makilala itong si Amy Marcos. Bilang ganti naman, nagpakilala naman si Amy Marcos. Sabi naman ni Amy, Bongbong, ako to. Eto naman pong si Saldico ay nagsabi po na bukod po sa 100 billion insertion ay may pinaghatian pa po si BBM at saka si Martin Romualdez na 56 billion pesos. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Habang nagpaparami po tayo ng bilang, ayusin ko lang punto TikTok. Liton-lito na ako rito. Sa TikTok. Gulo ang mundo. Masarap lang kasing isabay itong wala lang kung naririnig din ako ng TikTok. Okay. Pag-usapan po natin si BBM. Liton-lito ko rito sa TikTok. Ang pangit ng ano. Ang pangit na register natin. Dito. Iyan. Ayun lang. Ayun, nakuha rin. Okay, ito pong si Marcoleta kanina. Pinag-uusapan niya yung isa po sa kanyang mga katanungan sa DSWD. Ito pong tungkol sa mga ayuda, no? Kung talaga nagagamit bang maigi ito ng DSWD. Kasi sayang nga naman, napakalaki po ng ginagastos natin. Ito pong mga tinatawag na ayuda, poverty alleviation, no? Dapat po may tunguhin po ito na dapat po itong poverty alleviation, may tunguhin po yan na matigil na yung paghihirap dito sa Pilipinas. Kaya po yung ayuda, kung hindi po naglalayon, ang problema po ng mga ayuda natin parang panghabang buhay, no? Habang buhay pong aayudahan yung mga tumatanggap ng ayuda, hindi po dapat ganyan eh. Ang dapat po yung purpose ng ayuda, pansamantala lang. Pansamantala para makatawid, di ba? Ng tapos uunlad sila. Pero yung kung layunin po ng ayuda natin ay habang buhay silang bibigyan, parang may mali po. Bukod pa ron, ipinahihiwatig pa rin po ni Marcoleta dahil may 777 siyang binabanggit. Yan yung nilantad nito ni Magalong. Totoo ba na napupunta talaga sa mga tao? Dalawa po yung pinakapunto ni Marcoleta, no? Yung ginagastos ba natin sa ayuda ay totoong nakakarating sa tao? At saka, totoo ba na nakakatulong ito sa tao para guminhawa siya in the long run? Kasi sayang po eh. Nagsasayang po tayo. Sabi nga ni Marcoleta, isa sa mga panukala niya, ibigay na lang yan sa i-direkta na lang po yan na kung ikaw ay mamamayan, hindi ka gumagastos ng, hindi ko alam kung 200 watts ba na Meralco. Yun yung patakaran ni Marcoleta. Ilibre ka na sa kuryente, di ba? Mas direkta pa po. Mas malaking bagay pa. Maganda rin naman, kaya lang ako nanghihinayang po ko sa mga ginagastos natin sa ayuda eh. Ayuda po,
Puwedeng ito pansamantala lang. Halimbawa, nabagyo kayo, o dapat may katapusan yung pamimigay ng ayuda. Hindi po dito sa atin parang unli. Unli po kung malapit yung eleksyon. Pero pag malayo na pag tapos na eleksyon, wala na namang maasa ang ayuda. Dapat po unli pag may mga kalamidad, di ba? Para po yung mga tao hindi po nanghihinayang, hindi po magdadalawang isip na pumunta sa mga evacuation center kung maraming paayuda sa evacuation center. At saka pansamantala lang katulad ng mga porpis na dapat gumagraduate. Dapat yung mga bata, alam nyo sa totoo lang, porpis po pinakamaganda dyan eh. Sa mga ayuda na yan. Kasi nakikita ko po katulad po ng tupad. Dito lang po ako nakakita sa tinutulungan mo. Buti pa po, alam niyo buti pa. Eto kasing tupad, nakikita ko, eto yung mga nagwawalis, di ba? Isang walis. Napakarami po lagi, tumpukan po lagi. Doon pa sila nagwawalis, karamihan po sa mga tupad. Hindi ko po maintindihan, bakit po kayo nagwawalis sa malinis na? Ang dami pong estero na marumi. Di ba? Alam niyo po yung tupad, napakarami po. Tapos kukonting oras. Ito lang po. Alam niyo pong hindi. Alam niyo pong palpak. Ayan, si Placido Piloso po, shout out. Alam niyo pong palpak yung ayuda na to natupad kasi wala talaga na itutulong eh. Parang bibigyan mo na lang, matawag lang po na may magagawa. Kung totoong nagpapatrabaho kayo, ang dami pong estero. Palusungin nyo puro yung mga tao, kaya yung mga maglilinis na estero, maglilinis ng mga kanal. Karamihan po sa tupad, tumpukan, 10 tao, tapos ilang basura lang po yung winawalis nila. Pagkatapos picture-picture, lahat po sila nagpipicture. Lahat, hindi ko maintindihan talaga yung tupad na yan. Sayang po yung pera, di ba? Kung ako yan, ibigay nyo na yan sa mga, yung totoo, isa pa na po na ko dyan sa tupad. Yung magkakatumpok, magkakamukha po lahat. Ibig sabihin, isang pamilya. Magkakapamilya lang. Paano ko natiyak na talagang, bakit ba dong sinusundan mo ba sila para masabi mo na hindi talaga sila nagwawalis? Ang puputi po eh. Meron ba namang kung kayo totoong totoong babad kayo, totoong naglilinis kayo ng babad maghapon sa araw, hindi po makikinis. Karamihan po ng tupad, hindi ko po alam kung ako lang kung ako lang po nakakapuna. Karamihan dyan sa mga tupad, ang kikinis ng balat eh. Paano ako maniniwala na totoong mga nagwawalis yan sa arawan? Ang kikinis po, parang hindi na arawan eh. Kaya kung ako ang nagpapatupad ng tupad, ito po, tupad natin, ang lilinisin po natin ay estero. Mangangayaw po yung mga kutis mayaman, hindi po sila. Kaya ang matitira dapat dyan sa tupad, yung mga gustong lumusong sa estero. Yung mga gustong maglinis talaga ng kanal. Mapapakamot ka na lang eh. Totoo naman na may proyekto yan. Totoo, may tinatanggap. Kaya lang. Biruin mo, sasakay sila ng service, tapos dadalhin sila sa isang lugar na malinis. Yuyugyugin pa yung... Niyuyugyug pa po yung mga... Niyuyugyug pa yung puno para may mawalis na dahon eh. Kakaiba yung tupad na yan. Lalo na po yung mga hindi natin alam kung sino mga beneficiary.
AKAP, etc. Okay. Pansinin niyo po yung mga tupad. Putyang kikinis po. Isang araw ka lang magbilad sa araw, iba na kutis mo. Boss, balik sa purpose ang usapan. Hindi naman. Kasi DSWD ang nakasalang eh. 'Di ba? Ang lalaki ng pondo. Kung yan dapat, halimbawa, nagtayo na lang kayo ng pabrika. Meron pang isa talagang magkakamukha eh. Alam mong magkakamag-anak eh. Tapos ang kikinis. Okay. Mag-start na po tayo. Pasakali lang yun. Observation ko lang yun. Hindi ko naman sinasabing lahat ba ng tupad ganun. Pero kung ako po, ang dami pong lilinisin eh. Totoo. Ang dami pong lilinisin. Mga estero, mga kanal, mga maruruming lugar, sa palengke. Paglinisin nyo sa palengke. Ewan ko kung may tumagal na mayaman dyan. Okay, punta na po tayo rito sa mga topic natin. Kung ano na lang po yung mauna rito. Napakadrama naman itong magkapatid na to. Sabi po ni BBM, pakinggan po natin yung sinabi ni BBM. Teka, makikinig din ako. Tungkol po sa kanyang kapatid. Generally, in public, I do not like to. We do not like to show our dirty linen in public. I'll just say this much. For a while now, we've been very worried about my sister. When I say we, I'm talking about friends and family. And the reason that is because the lady that you see talking on TV is not my sister. And that view is shared by our cousins, our friends. Hindi siya yan. Hindi siya yan. So that's why we worry. So we are very worried about her. I hope she feels better soon. Okay, ang sinasabi ni BBM, nagwo-worry daw siya kasi nakikita nila sa TV, that lady is not our sister. 'Di ba? Alam niyo po, double meaning po 'yun eh. Kasi nakakaaliw, nakakabigla, na kita mo shock na shock oh, kung makikita niyo lang yung reaction ng mga reporter na nagtatanong. Parang shock na shock po sila sa revelasyon na kasi ang tumatanim sa utak natin yung salitang that lady is not my sister. The lady that you see talking on TV is not my sister. No? Parang sinasakyan ni BBM pati yung chismis na dala-dala rin ng kanyang anak, pati po ng mga loyalista at mga iba pa niyang supporter na si Amy Marcos ay hindi niya tunay na kapatid. Alam po ninyo, imposible naman na hindi mo kapatid. Palagay na natin, kino-question nyo yung pagiging yung ama ni Amy Marcos. So, alam na naman natin, yan tanda na ni Amy Marcos, 70 years old na. Hindi naman po yan na teenager na masasaktan pa na. Hindi ko maintindihan kung ano yung gusto yung palabasin ng pamilya na to na makapagsiraan lang kasi hodang mga very personal na. Ako ayoko rin pong pumatol kaya nahihiya po ako. Kasi magkapatid naman kayo kahit sa ina na lang. Wala naman pong usapin yan para ulit-ulitin nyo na. Alam niyo yun, yung dialogue nito ni BBM, kung sino man po yung mga gumagawa ng script ni Auntie Claire tsaka nito ni BBM.
patungkol sa kanyang kapatid pag babanatan yung sa family nakakasuka po. Hindi maganda na yung pasaring na hindi ko kapatid. Ano si Imelda? Hindi niyo ba nanay si Imelda? 'Di ba ang bintang kay Imelda, 'di ba? Ay hindi si Marcos yung tatay, pero hindi po sinasabi na hindi siya anak ni Imelda eh. Doon pa lang eh. Kahit itakwil nyo yan na yan ay hindi mo kapatid sa ama, kapatid mo pa rin yan sa ina. Di ba? Kapatid mo pa rin yan sa ina. Hindi ko maintindihan kung anong ang drama ninyong magkapatid. Tapos sinagot din yan. Ha? Ito po ang drama dyan. Sinagot din po yan ni Amy Marcos. Ito naman po ang sinabi ni Amy Marcos. Bongbong, ako to. Kung ano-ano na nakikita mo, ading. Kita nyo naman. Ano na rin yan, pasaring din yan sa kung ano-ano nakikita. Ito yung karugtong. Madali naman to ko yun, di ba? Kung ano-ano nakikita, yun po yung kumbaga, pahiwatig po yan na adik ka kasi kung ano-ano na nakikita mo. Di ba? Parang nasasagwaan ako, hindi ang lalaki po nilang tao sa lipunan eh. Buti sana kung pinagtatalunan nila, no? Parang pambata, hindi naman kita kapatid. Adik ka naman. Adik ka naman, hindi naman kita kapatid. Parang pambata. Ang tatanda na. Parehong senior citizen. Na-imagine nyo ba? Kung senior citizen ka, tapos magbabanatan kayo ng adik ka naman. Ikaw naman, hindi tunay na anak. Anak sa labas. Kaya po sirang-sira po yung sirang-sira po yung Pilipinas eh. Hindi lang naman kayo nasisira eh. Naawa po ako sa mga OFW natin. Kasi 'di ba? Ang layo po mula ko po kay PRRD na very proud yung ating mga OFW dahil hangang-hanga po sa kanila. Pag nalaman na Pilipino ka, dalawa lang po yung tinatanong, no? Manny Pacquiao or Pangulong Duterte. Bilib na bilib po sila kay Pangulong Duterte, no? Unlike ngayon, nahihiya pa po yung mga Pilipinong sabihin na Pilipino sila eh. Kasi ang susunod na tanong yun nga, yung pagiging corrupt at kung adik nga ba talaga. Kaya ibang uri po mga hindi po normal, no? Lumaki po sila hindi po totoo na yung mga asal eto mas masahol pa to mga kaya ko kung hindi ko rin lang kayang ipagtanggol mananahimik kung hindi ko rin lang kayang ipagtanggol mananahimik na lang ako. 'Di ba? Hindi naman ako si BBM nakita na natin yan sa mga malalapit niyang tauhan. Kahit po dun sa mga tao na malaking bagay, malaki yung naidulot sa kanyang presidency, katulad na lang ng dalawang AS niya. Si AS Vic Rodriguez tapos si AS Bersamin. Napakalaking bagay po nang naitulong ng dalawang yan. Si AS Rodriguez, buhat pa po nung panahon na wala pa po naniniwala sa kanya. Na media, wala pa pong sumusuporta sa kanya na iba. No? Nariyan na po yan sa kampo niya. Tapos ito naman si Bersamin, talagang tagapagtanggol niyan sa lahat po ng pero very willing na ilaglag ang lahat. Sa bagay, ano pa asahan nyo riyan? Yung nagpalibing nga sa tatay niya Walang utang na loob
Yung nagpalibing nga sa tatay niya, lahat ng presidente dumaan, sa totoo lang po, lahat na nagdaang presidente, wala pong nagtangka man lang na ilibing yung tatay niya na proper sa libingan ng mga bayani. Pero eto po, yun na lang, yung tumanaw ka lang ng utang na loob sa presidente na nagpalibing sa tatay mo. Tinitiyak ko, ikaw pa yung mangunguna para hindi makulong sa ibang bansa. Pero kakaiba po talaga yung utak eh. Wag na nga yung wag na yung kaya ang hirap pong ipaliwanag ng mga utak eh. Okay. Ang point lang dito, hindi rin naman ligtas to si Amy, no? Paulit-ulit na tayo rito. Ang pinakamalaking kasalanan ni Amy sa bayan, alam na niya na yung kanyang kapatid ay drogista. Para lang po makabalik ang kanyang pamilya sa Malacanang, hinayaan niya po, nanligaw pa sila sa pinakamalakas na presidential candidate at that time. Niligawan nila para maging mas sure win si BBM. Kaya hindi niya naman po binubulgar niya na si BBM na drogista o binubulgar niya na si BBM na addictus. Kumbaga, dahil pabagsak na naman yung kanilang pamilya, no? Tansya siguro na may pabagsak na kami, kinakailangan kong iligtas yung pamilya naman namin. Mula sa pagkamuhi na naman kasi ang hirap bumalik 35 years nilang ginapang. Duterte lang naman talaga, kahit si Amy Marcos, sinasabi niya na Duterte lang talaga yung nagpabalik sa kanila sa Malacanang. At yan po, ganyan po sila tumanaw ng utang na loob. Pinakulong yung mga Duterte, ginigipit yung anak. Ayan, akin na yan. Regalo ng anak ko yan. Kasi yan, poster ng Infinity Gauntlet na na comics. So matagal na yung Infinity Gauntlet eh. Dati pa, siguro, ilan na ba? 30 years ago? Hindi lang 30 years ago. Siguro 35 years ago nabasa ko yung comics na yan. Hindi ko naman nabasa na merong may-ari ng comics na yan na Infinity Gauntlet. Nariyan na po si Thanos. Kaya kilala ko na si Thanos bago pa tong Infinity Wars na to. Okay, punta na po tayo rito sa iba pa. Dito po kay Saldico. Kasabay din po niyan yung part 4 ng sinasabi ni Saldico. Wag na nating pakinggan kasi mahaba, 9 minutes eh. Ito na lang po yung mga highlight na lang po. Okay. So, ang totoo mula 2022 hanggang 2025, ito po pahayag to ni Saldico Ang kabuang pera na dumaan sa akin para ibigay kay Pangulong Bongbong Marcos at kay dating Speaker Martin Romualdez ay umabot sa 56 billion pesos. Antindi, hindi mo ma-imagine, 56 billion pesos. Para magkaroon po kayo ng idea, ang hinihingi po ni BP Sara na budget sa sa kanyang OBP budget, around 2 billion lang. O 2 billion mahigit lang. So tapos yung personal na napunta mula po sa budget ng Pilipinas, kung paniniwalaan natin to si Saldico, ay sa loob ng 3 taon o 3 kalahating 3 taon ay nagkakahalaga ng 56 billion. Yan po ay katkong lang ni Martin Romualdez at nito ni BBM. Okay, bukod pa yan, bukod pa po riyan sa 100 billion na
in-insert na siya rin po yung pinag-insert dito sa 2025 budget. So 56 billion, hati sila ni BBM tsaka si Martin. More or less, palagay nyo na, syempre, mas malaki yung share dyan ni BBM. Kung kay BBM dyan, mga around 30 billion, kay Martin yung the rest. Okay. Tapos, bukod pa yung solo niya na 100 billion insertion na 25% yung napunta kay BBM. Ito ang malupit sa lahat. Ngayon pong 2026, pinag-uusapang budget ayon kay Saldico, 97 billion pesos flood control insertion na nilagay sa NEP ng 2026 national budget. Yung sinasabi po ni Vince Dizon na hindi na po nila magalaw yung 2026 budget kasi nakuha na po yun, na paghati-hati na po nila, nabigyan na po ng porsyento. Diba sinasabi ni bawi na lang tayo sa 2027 budget. Kasi itong 2026 na parte-parte na. Yung NEP pa lang dito, wala pa pong insertion ng BICAM. Sa NEP pa lang, may mga hati na po na nakapag-down na sa mga kontraktor, paglabas pa lang nung NEP, nung pangalan, yan yung sinasabi nila bunuan eh. Nakapag-down na sa mga kontraktor, hindi nakapag-down sa mga kontraktor, nakapag-down na yung mga kontraktor, no? Sa mga inampalan. Ganyan po kagrabe. Sa isang banda, nagsasabi si BBM na tutugisin niya yung mga may kinalaman o mga mastermind o yung mga lahat ng kasangkot dito po sa maanumalyang flood control project. Sinasabi niya yan na ako nagpasimula, tatapusin ko. Pero ngayon mismo, sa budget niya mismo, may 97 billion pesos flood control insertion na kagad na nasa NEP na ngayon pa lang. Hindi pa po na ipapasa, pasok na sa NEP. Ibig sabihin, kinukubra na nila. Hindi pa po nagiging pera, nakapag-down na po. Kaya mapapamura ka talaga eh. Budget pa yan next year, kumukubra na sila. Saan ka nakakita? At hindi po napipigilan, wala po nakakapigil eh. Paano po yung mga tinayo pong ICI, yung mga tinayo pong yung ombudsman, yung DOJ po, depende yung kinakasuhan sa kumpas eh. Pansinin po ninyo, ang inaangal po natin sa lahat po, pati po yung mga sinasabing unang kakasuhan, mga taga Bulacan. Diba? Dahil ako taga Bulacan, yan sabi ko, grabe naman, kami lang ba talaga ang mga magnanakaw? Mga taga Bulacan lang ba talaga yung mga magnanakaw na tao? Yun yung question ko, bakit Bulacan lang ng Bulacan? Ano lang po natin ha, ilinaw lang po natin ha, 56 billion, yan na po yung katkong nila. Paghatian nila ni Martin from 2022 to 2025. Palaki po ng palaki taon-taon eh. Yung 100 billion insertion na inutos ni BBM, solely kanya yung 25%. Ayon to lahat kay Saldico. Hindi po amin to ha. Ito po ay lahat to galing kay Saldico. 25 billion kay BBM. Ngayon, ang nakakagalit, pati pala yung NEP ngayon. Kaya pala si Bunuan tanggal na, no? Wala na po, naalis na si Pangandaman. Chappy ba ako? Pakisabi naman po kung chappy talaga. Parang isa lang po kasi yung nagcha-chappy.
Choppy ba? Choppy? Hello, test mic. Okay. Tuloy lang po natin hanggat wala po nagsasabi na iba pa. Kasi pwede po nating i-correct, no? Kung choppy po talaga ako, pwede po nating i-correct to. Yung video, yung picture, yung video tsaka yung sounds natin. Okay, hindi naman daw. Hindi pa choppy. Okay, ano pa? Yan po yung papasok para 2026 pa rin, may papasok pa rin. So lahat po to. Tapos biglang nung binulgar po ni Saldico, biglang nag-ship po, no? Ang una pong mga nakasuhan at una pong mga napakulong, yung may mga kaugnayan na kay Saldico, biglang-bigla. Nawala na po muna yung taga Bulacan. Hindi na po priority yung mga Bulacan, hindi na po priority yung mga senador. Ang prioritize na po lahat po na may ugnayan kay Saldico. Sunwest, Mindoro, yung mga DPWH na nakipag-ugnayan kay Saldico. Okay. Alam niyo po, AI kayo ng AI. Uso na po AI ngayon. Ayan po, lumalabas po yung video sa official na kahit sabihin niyo pong AI, ibig niyo sabihin, official po na page yan ni Saldico. Mag-isip-isip naman po yung mga nagsasabing AI. Kahit ako kung gugustuhin ko, pwede kong gawing AI yung mukha ko eh. Ang ano niyan, saan nagmumula yung AI? Ibig nyo sabihin, walang kinalaman si Saldico diyan sa nilalabas niya na yan? Sa page niya lumalabas? Okay. Pero alam nyo po, ang hindi ko lang po nagugustuhan dito sa mga pinagtatapat ni Saldico, yung pong sinasabi niya na wala napunta sa kanya. Di ba? Uy, maraming salamat doon sa Super Pan Goal. Sino ba nagbigay nun? Ito si Chibi. Maraming salamat, Chibi. Shoutout sa iyo. Nagbigay ng heart. Okay. Sana ba tayo? Yung kay Saldico. At ang pinakamasakit po sa lahat, no? Sa dami po, napakarami pong ghost project, mas marami po yung mga ano yung isang ghost project, yung malabnaw na proyekto. Sa kabila po ng lahat, panay mga dilis at sapsap lang po yung napaghuli. Tinitignan ko po yung excuse me po. Tinitignan ko yung mga hinuli nila, no? Teka, silipin lang po natin. Mga DPWH po ng isang lugar na hindi po Bulacan. Kaya nga marami nagko-comment, sino yung mga yan? Ang dami po natin, alam nyo po kung ang mga una nakasuhan, hindi tayo magtataka, di ba? Kung ang mga una pong nakasuhan ay sila Alcantara, sila Bryce Hernandez, tsaka yung mga Wawaw Builders, si Diskaya. Pucha, ang dami pong napapanood na natin sila, maya't maya natin sila naririnig. Si Bernardo, pag sila po unang mga nakasuhan, wala pong problema dahil ang tingin natin, trinabaho talaga sila eh. At saka sila talaga yung umaamin eh. Di ba? Hindi nyo ba napupuna? Sila yung umamin na may anomalya. Sa kanila galing yung mga picture ng pera dun sa malaking lamesa. Nakalatag yun dun yung pera. Hindi po tayo magtataka kung sila. Pero out of the blue, dahil lumabas po si Saldico, lahat po inuna muna yung mga kaugnayan kay Saldico.
Nawala na po yung mga pinag-uusapan natin. Okay. Eto naman po si Lacson. Oh. Si Lacson napupuna ko, no? Bigla pong tumanda si Lacson. Hindi naman ganyan yung itsura ni Lacson. Bigla po siyang kinarga niya mag-isa yung yung pagtatanggol kay BBM eh. The more you talk, Lacson, lalo mong pinapahamak. Una, sinabi niya na merong junta, civilian military junta. Tapos eto na naman. Alam natin yung civilian military junta, ano yan eh. Pinopromote nila, yan Ramon Ang na yan. Nagtataka nga ako bakit hindi pa pinapahuli si Ramon Ang eh. Pero mo siya gagawin pinuno. Kung ako yan kay Ramon Ang, lahat na nagpapakalat niyan, idemanda niya. O eto na naman to si Ping Lacson. Magsoli daw si Roberto Bernardo ng 1 billion if he wants to qualify for the Witness Protection Program. Hindi ko alam kung nakikinig siya kay Marcoleta, no? Yung Witness Protection Program po, wala pong restitution. Paulit-ulit tayo dyan eh. Ako hindi po ako solve kay Bernardo bilang star witness. Bakit po? Kasi halos wala. Ang alam niya lang po sa DPWH eh. Di ba? Sino po yung mapapakulong ni Bernardo na mas mataas sa kanya? Tinuro niya po ba yung mga... Siya po ba nagtuturo kay Martin Romualdez at saka kay BBM? O wag na muna kay BBM kasi siyempre alam nyo lahat na hindi sila pabor na maano si BBM, madamay. Kay Martin Romualdez ba, tinuturo ba ni Bernardo si Martin Romualdez? Parang hanggang kay Saldi ko lang siya eh. Hindi pa punta sa mastermind eh. Opo, bobo po ako. Kaya nga kayo narito. Hindi ako solved na... ang problema ko kay Lacson, restitution ng restitution. Ano ba basehan nyo? Binabara na nga ni Marcoleta maski yung si Ombudsman at saka DOJ. DOJ tsaka Ombudsman, binabara na nga ni Marcoleta eh. Punta naman tayo rito. Kung ito ang hiling ng bayan, handa akong tumugon. Senator Risa, handa na ilampaso si BP Sara sa pagka-presidente sa 2028. Oy, Risa Ontiveros, bago ka mangarap na ilampaso si BP Sara sa 2028, wala kang kapag-apag-asa kay BP Sara, pero total nangangarap ka na rin lang bago ka pangarap. Teka, sagutin ko lang to. Ulit. Risa Ontiveros, bago ka mangarap na ilang paso si BP Sara, siguraduhin mo muna na ikaw ang pambato ng Dilawan at Kakamping kasi ngayon pumoporma na si Leni Robredo. Di ba? Ano mga pinoporma ni Leni Robredo? Nako, si Leni Robredo naninisi na. Una sabi niya, talamak. Talamak daw po ang droga sa Naga City. Ang dami niya na raw sinabi sa Chief of Police pero ngayon bago na po dialogue. Sinisi na naman yung mga Duterte. Alam mo, Leni Robredo, yung mga Duterte hindi po kailanman naringgan namin. Talamak ang droga dahil yan kay Noynoy. Narinig niyo po ba yung mga si Pangulong Duterte nung siya po ang presidente?
Narinig niyo po ba na sinabi ni Pangulong Duterte na grabe tong droga. Kasalanan to ng dating presidente. Hindi po. Alam niyo po, ganyan po ang pinuno na wala pong gagawin. Nakita na po natin yan rito kay BBM. Pag ang pinuno po walang kakayahan, naghanap lang po na masisisi. Naga City pa lang, Leni Robredo, sinisisi mo na kay Duterte. Ibig mo sabihin, lumala kay Duterte, tapos gumanda na yung takbo. Una, ang akala namin, lumalala yung droga sa Naga City, kaya ka umaangal. Ibig sabihin, kung panahon pa yan ni Duterte, malala na. Tapos tumakbo ka pa rin na mayor. Alam mo na yung sitwasyon. Tandaan mo, may 3 taon na si BBM sa Naga bago ka naging mayor. Okay. Kung malala na yung droga na minana mo, tapos ngayong hindi mo kayang lutasin, isisisi mo lang kay Duterte, wala ka pong kakwenta-kwentang mayor. Di po ba? Alam mo kung mayor ka at sisisihin mo yung presidente ng Pilipinas, ang liit lang po na syudad mo eh. Executive ka na, hindi ka na vice president lang. At saka isa pa, hindi ba vice president ka ni Tatay Digong nung nakaupo siya at ginawa kang drug czar? Wala kang ginawa nung drug czar ka eh. Nakakatawa na kasi 2022 pa po. Ay, Leni Robredo, 2022 pa. Ibig mo sabihin, lumala nung panahon ni Duterte tapos nung panahon ni BBM bumaba na ang droga. Nakakalito ka eh. Nililito mo lang sarili mo eh. Pustahan tayo. Ang susunod na dialogue niyan, drug-free na yung Naga. Bago siya tumakbo. Pwede kasing ganito yan eh. Pinalalala niyo yung sitwasyon sa Naga na grabe ang droga. Tapos pagdating ng malapit na 2028, biglang drug-free na yung Naga. O hero ka na naman. O, ngayon, balik tayo kay Ontiveros. Ontiveros, bago ka magtangka, bago mo pangarapin na ilang paso sa pagiging presidente si BP Sara, ang tanong, kaya mo bang ilang paso sa dilawan at kakamping si Leni Robredo? Alam nyo, kayong dalawa, hindi kayo mananalo. Kaya lang yung maging pambato ka man lang ng kakamping at dilawan. Ikaw ba magiging pambato nila o si Leni Robredo pa rin? Kasi ngayon pa lang kinukumbinsi na ni Kiko eh. Yung dialogue ni Leni, hindi ako tatakbo. Kumbinsin natin. Kumbinsin natin si Puong Leni na tumakbo. Patay na tayo riyan. Ay, sayang. Hindi ako Hindi ako naka-attend ng seminar ng printing. Okay, yan lang po ang ating topic. Pwede na kayong magtanong. Pwede po kayong magbigay ng reaksyon.